Guys, good morning. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kaunting kaalaman about sa pag-agrikultura or farming. Sir Reynaldo, ano po pala ang pinaka-main purpose ng vermicomposting? So ang vermicomposting, ang main purpose niya is makaproduce ng compost gamit ang worm. So mas na-improve kasi ang compost kapag ginagamit ang worm kasi nag-aagi sa digestion. So mas nalanggaw ang nutrients niya. Sa pandawa, ang gamit ng compost na nagiging produce nila is fertilizer sa soil conditioner. Yan ang pinaka-purpose talaga yan. So pinapagayon niya ang daga, nag-i-improve niya ang daga para mas maging fertile, para mas maging available ang nutrients sa plants. So yan ang purpose na talaga. Prepare mo ng seedling, kaipa mo na seedling tray, saka yung soil. Pero hindi kami nagamit ng soil. Vermicompost yan. Saka yung seeds. So pag matanong ko sa arog kaning tray, kaipuan, one whole, one seeds. Ang sarang butas, arog lang na seeds. Then every day mo i-watering, morning, afternoon. So halimbawa nagpunla ka niya, maalat ka ng 2 weeks, ka-transplant mo siya, 2 weeks. So araw kaya dito sa pang Friday ini, tutubo na siya. Sir, bilang isang farming, gaano kahalaga ang farming para matutunan ng mga kabataan ngayon? Yung farming. Sa farming, maganda yung farming kasi dito sa Pilipinas. Kailangan natin yung kailangan ng farming. Kahit sa buong mundo, kahit lahat ng tao. Farming yung masasabi ko na pinakauna na kailangan ng tao. Kasi paano mabuhay yung tao kung walang kinakain, di ba? Lahat ng kinakain natin galing sa farm, di ba? Sa mga agriculture product natin, kinakain mga gulay, pagkain galing, kaya napakalaga ng farming, agriculture farming dito sa atin. The second question po, anong pinaka-compatible sa pagtatanim? Pagtatanim ng direct sa lupa sa pagtanim ng seeds o pag-transplant. Dalawang kasi. Depende rin kasi yan sa Depende rin yan sa lakad-lakad tayo. Depende yan sa tanim sa kasi meron kasi vegetable crops na kailangan direct seeding, meron naman na transplanting. Ang karamihan ng ginagawang direct seeding, yung mga seeds na mga crops na medyo malaki, yung mga malaki ang buto, di ba? Like yung mga legumes plants, legumes crops, halimbawa yung sitaw, malaki yung seeds niya, yung kalabasa, yung okra, pwede yung mga direct seeding pagtatanim. Ang karamihan sa transplanting naman, yung mga yung mga karamihan dyan, yung mga leafy vegetable, halimbawa pechay, lettuce, gayon, mga radish, ganon. Kasi kailangan mo na yun i-germinate sa seedling tray. Pag na-germinate mo yun, pag pumulang mo saka mo kasi ang i-transplant. Kasi pag tinransplant kasi yung mga ganung mga leaf na seeds, pag direct seeding mo yun, hindi mabuhay kasi madag siya ng init. Kailangan mo na siya i-germinate mo na, patubuin mo na bago i-transplant. Thank you po. Thank you sir sa pagbigay ng impormasyon Okay. about sa farming.